Logo tayo mga kawiring. Ito sa pang carburetor muna tayo. Ito carburetor to ng Rossi 150 ko. Macho. You all. Ito talaga stock niya. Yan. Turo ko sa inyo yung mga jettings niya kung para saan. Tsaka yung mga minsan nag-overflow kung ano dahilan. Pag sinalpak natin yan, pag ganyan nakaharap sa atin tong sa minor eh. Unahin natin to sa may parang karayom niya. Ito. Sa loob, ay may parang siyang, ayun eh. Parang bakal na maliit sa gilid. Dito tatapat yan. Kaya ang suot niyan pag ganyan. Yan. Itong mahaba sa likod to. Dito yung sa kable, sa cable. Pag ganyan yan. Pakita ko sa inyo ha. Tapos kapakapain nyo lang konti pagka ayaw pumasok. Tignan nyo yung loob. Sarado. Ito yan oh. Ayan, gumaganyan kasi yan. Sa loob may konting buka. Pero dito sarado. Pagka namali kayo ng kabit nyan, dito nyo na ilagay ito. Papasok naman yan. Ayan. Problema, kabuka. Hindi siya nakasagad. Kaya pag sinalpak nyo ng mali, magwa-wild agad yung motor pag in-start nyo. Ayan. Kaya dapat ito dito, itong malaking kanal na yan, kasi dun siya tatama oh. Ayan oh, sa loob yun. Ganyan ang kabit. Pagka ay pumasok na ganyan, kapakapay ikot-ikutin nyo lang konti. Ayan, bababa na yan. Ngayon buksan na natin. Buksan ko muna para mabilis. Kaya ito, nabuksan ko na mga kawiring. Pagka maglilinis kayo, titignan nyo dito kung maraming dumi. Yan sa loob na yan. Kasi yan yung baso nya. Yan sa gasolina. Ngayon, itong floater nya, may lock yan. Ito. Kung gusto nyo tanggalin, ay nakabaon yung ganyan. Ilahin nyo lang yan. Tusukin nyo lang dito sa may kabilang butas. Tandahanin nyo lang. Tsaka tatandaan nyo yung pwesto. Tsaka kung ano yung mga nakalagay. Ayan. Importante to. Ayan. Yung matulis na yan. Dito yan. Nakalagay. Kailangan walang bara yan. Walang nakabara. Kasi minsan yan na nagpapa-overflow. Chichikin nyo yung pinakadulo. Yung pinakatit. Kung matulis pa. Kaya minsan dito nagkakaroon ng kanal yan. Pagka overflow minsan ang ginagawa, ayan, binababa to. Pero pagka walang overflow, yung papakailaman na maselang kasi yan. Ibababa mo lang siya konti rito. Konti lang. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito na tayo sa main jet. Tsaka sa pilot jet. Ayan. Tsaka ito sa tonuhan. Tanggalin muna natin lahat. Ano? Iluwangan ko na yan. Flat screw lang yan. Flat screw. Pagtanggal. Pati dito. Tanggalin natin. Ito yung main jet. May mga butas na maliliit yan. Ayan. Hindi dapat mabarahan yan. Tsaka dito. Ayan. Maliit lang kasi yan. Bubugahan nyo siya ng hangin compressor o kaya ng carburetor cleaner. Pati itong pilot jet. Ayan, may mga butas kasi yan maliliit. Ayan o. Pati dito. Bubugahan nyo siya. Pag alam pambuga, pwede nyo siyang tusukin. Ayan, tusukin yung mga butas na yan. Maliliit lang na butas. Ayan. Tapos pagka nilinis nyo, ito bugahan nyo rin. Ayan, may mga butas yan. Ayan. Tagusan yan. Ayan o. Hindi lang kita eh. Ayan o. Tignan nyo yung loob. Ayan, gumagalaw yung kamay ko. Tignan dito sa butas. Ayan. Tagusan yan. Pag nilinis nyo, bugahan nyo rin yan. Lahat, pati ito, tanggalin nyo. Dun sa minor nya. Para malinis din.
Ayan. Lahat ng pwedeng tanggalin tornilyo. Tatandaan nyo lang, yung iba kasi may mga spring yan, gaya nito. Pati ito, may spring to. Yung sa tonohan na yan, sa loob, dito. Tatandaan nyo kung ano yung mga binaklas nyo. Para pagbalik, di kayo mahirapan. Ngayon, dito tayo sa floater. Minsan yung mga nag-overflow, lagay muna natin to. Ayan, pagbalik, ganyan lang ulit to. Ayan. Tandaan nyo yung forma ng baso. Tapos ibalik nyo itong lock. Suksok nyo lang dito. May butas naman yan. Yan. Ay, sumobra. Tumagpas. Yan. Ang floater kasi nakaganyan yan. Nakatayo ang carburetor natin. Yan. Takip. Pagka yan, konti pa lang laman. Pagka napupuno na siya, maangat. Tignan nyo tong ano niya. Ayun o, yung parang valve niya, ayun o. Maangat yan, sumasara. Yan. Yun, sa loob. Ito. Sumasara yan. Kaya minsan, pagka may bara yan, hindi nasasara, hindi tutulak. Kaya yung gasolina, dire-diretso. Uma-overflow, pumapasok dito. Lumalagpas na siya rito. Ayan. Pag lumagpas yan dito, kaya meron niyang hose yan, lalabas na yan dito. Dito. Overflow na yan. O kaya pagka hindi mo siya higpit dito, sa gilid. Ito yung sa ano tapunan ng gasolina. Ayan, bukasan. Kung gusto nyo, pag nilinis nyo, tanggalin nyo rin yan. Pwede naman. Ayan. Tanggalin nyo rin, linisin nyo rin. Wala namang problema. Rat screw lang din yan. Basta sa pagbalik, tandaan nyo lang yung mga tinanggal nyo pag malinis na, punasan nyo. Ayan. Yung higpit, yung sakto lang higpit Pagka mahigpit na, yun nyo na pwersahin. Saktong higpit lang. Ayan ba, may higpit na. Mga konting pihit pa. Yan. Yan. Huwag na may sobra, huwag na may sobrang duwang din. Kasi minsan ito, nahuhulog to. Pagka di mahigpit, lalo itong pilot jet, nakita ko nahulog. Nalaglag yan sa loob. Kasi hindi mahigpit. Kinamailan siguro. Nung naramdaman, okay na. Hindi na hinigpitan. Yan, ginanyan lang. Nung nahulog kasi yan, pag nahulog yan, magloloko yung minor nyo. Ito. Kahit anong minor nyo dyan, kahit anong ano nyo, hindi nyo makukuha yung minor nya. Ayan. Ito yun, pagka magdadagdag ka ng gasolina, magbabawas ka. Ngayon, dito naman sa kita muna natin. Ayan. Dito naman sa tonohan, ito, yung sa tonohan nya. Dito yan. Bago nyo baklasin, bilangin nyo muna kung ilang ikot siya. Para di na kayo mahirapan. Pero ang karaniwan dito pagka sa mga gantong klaseng carb type, mga pang ano kasi to, Rusi, Motorstar, Rakal, mga pampantra kung tawagin, 2.5. Papakita ko sa inyo kung paano ikot niya. Sikipan muna natin. Pagka nakalimutan nyo, higpitan nyo lang, sagad nyo lang na higpit. Ayan, mahigpit na. Yung guhit niya, yan. Ayan, pag ganyan kasi yan higpit niya, ganyan. Pihitin nyo siya. Pag umisang ikot ng ganyan, kalahati na siya. Ayan, kalahati. Isang ikot pa ulit. Isa. Palawang isa, ayan. Isang ikot pa ulit. Ayan. Isa't kalahati. Isang ikot pa. Dalawa. Dalawa't kalahati. Ganun lang ang pag-ikot ng ito sa tonohan nya. Malalaman nyo naman kung tama yung ikot nyo dyan sa air fuel mixture, kung sobra ba sa gasolina o kulang. Sa spark plug, mag-spark plug reading kayo kung lean ba, kung rich. Pagka medyo tanso-tanso na siya, yung kulay medyo brownish, optimal na yun. Huwag nyo nang gagalawin.
Okay, pag di nyo alam, patono nyo na lang sa mga mekaniko. Ganun lang mga kawiring. Pag sara naman yan, ganun lang ulit. 3 tornilyo lang naman yan. Ayan. Basta ito, huwag nyo kalimutan. Pagkabit, itong mataba dito, sa inyo nakaharap. Kapakapain nyo lang. Papasok yan. Alright? Okay. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike and share. Thank you.